ang maalala mo. Ano yun? Dagdagan ko lang ng Christmas decors tong bahay na to. Nako, magagalit si daddy niyan. Bakit naman? Pati ba naman Pasko hindi uso dito? Kasi matagal nang hindi nagse-celebrate si daddy ng Pasko eh. Ay, ang mga parol nga, kinabit namin ni Conching. Ayun, pagalitan pa kami. Kaya pala malungkot ang bahay na to. Tapos palagi may nag-aaway. Alam mo, kailangan ng Christmas spirit dito. Oo nga, galing mo. Alisan na natin. Teka, Rigo. Ano ka ba? Kailangan natin ng Pasko. Ang Pasko ang panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Meron ako alam ng lugar na pwede natin gawin Pasko. Kahit para sa ating dalawa lang. Ano pa yung darasal mo? Nagpapasalamat lang ako Para saan? sa lahat ng mga blessings ngayong Pasko. Si Lola, ang magiging baby natin. Siyempre yung bago mong trabaho. Bernie, maraming salamat at dinala mo ko dito para magsibang gabi. Alam mo, ngayon ko na ito naranasan buong buhay ko. Saan tayo? Hindi nagpupunta dito si daddy. Kaya pwede tayo pumunta dito pag gusto natin makaramdam ng Christmas spirit. Rigo, salamat ah. Bakit naman? Kasi importante sa akin ang Pasko. Wala yan. Diba, ikaw yung sabi na ang Pasko, oras yan ng pagmamahalan at pagbibigayan. Diba? Oo naman. Ibig sabihin ba nun, ngayong Pasko, makakatanggap ako ng matamis na oo at mapagbigyan akong mahalin ngayong Pasko? Baka hindi. Bakit naman? Kasi bad ka eh. Ako bad? Oo. Tsaka ayaw ni Santa ng bad boys pag Christmas. Kung sakaling magpakabait ba ako next year, mapagbibigyan ba ako ni Santa na bigay wish ko? Siguro. Uy, Chopet! Okay ka lang? Nasaan ang nanay namin? Ma'am, dinala ho namin sa ospital. Bakit? Paano siya? Kasi iyak siya ng iyak. Tinatawag niya akong Gordon. Kasi sabi niya, Pablo, wag! Huwag mo kukunin sa akin ang mga anak ko. Wawala ho siya nung binuhat ko tong bata. Akala ho niya, sarili anak niya ang kinukuha sa kanya. Medyo iba na ho kinikilos niya, kaya dinala ho namin sa ospital. Dok, kamusta na po ang lagay ng nanay namin? Binigyan namin siya ng gamot na pampakalma dahil tumaas ang kanyang blood pressure. Dala na siguro ng sobrang stress. Why is she acting this way? Based on initial tests and observations, your mother showing signs of senile dementia. Anong ibig sabihin ng Dok? Yung ba yung nag-uulanin? Yes. Kaya yung mga ala-ala na nanumbalik sa kanya, naging malaking epekto sa kanyang buhay. Kawawa naman siya. She must have suffered a very traumatic past.
Maybe you can help me by shedding light on this. May gamot ba sa sakit niya? Walang gamot sa dementia. It's degenerative. Unti-unti na nawawala ang memory ng mother niya. Darating ang araw, hindi na niya kayo makikilala. Nanay, senile dementia. Maghintay na lang tayong mawala ng tuluyan ang katinuan ng pag-iisip niya. Meron sana akong ibang approach. Nay, balak namin magkakapatid na ibenta na ang bahay na ito. Sandali na lang ang buhay ko. Ayoko magkahiwa-hiwalay kayong magkakapatid. Iniwan niyo kami, tapos ngayon cargo pa namin pati ang kamatayan ninyo. Ano ka ba, kuya? Sumusobra ka na! Isa lang ang kiusap ko sa'yo, Gordon. Tuwing gusto mong makapanakit sa iyong mga kapatid o sa iyong mga anak, sa akin mo na lang ibuntun lahat ng galit mo. Huwag na huwag ko lang makikita na nagsasakitan kayo. Ayoko maging katulad ka ng iyong ama.